plano. Gusto nimo nga makahuman kag eskwela, gusto nimo nga mulambo ang imong pagkinabuhi, gusto nimo nga kanang desire na to ba? Makita nimo na sa una sa ibabaw ana ang mga bersikulo. Ang conclusion diha sa Mateo verse 33, but seek ye first. But nagimo tayo but nga word diha. Conditional na nga word. But pasabot maangko na nimo nina sa ibabaw una basta pangitaon nimo una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. But pasabot isa ra yabi ani maigsoon. Isa ra yabi nga namang yun ana man tuod tungod kay siya pod ang tag-iya sa tanan. If we talk about time, iya ang time. If we talk about opportunity, iya ang opportunities. If we talk about life, iya ning life. Tanan nga mga butang ning kalibutan iya ni. Muna kung unahon na to ang tag-iya ni ay sa tanan, nagsulti gyud ang tag-iya na. And all these things, all these things, kanang imong need, kanang imong wants, kanang imong desires, kanang imong dreams, kanang imong ginapurso ba na unta ma-realize sa imong kinabuhi. That's the everything. Na kung imong sabton maigsoon and all these things, that's the conclusion. Sa gingon niya dire, and all these things shall be added unto you. Maigsoon, ang concept ba? Sabton ra kun nato na. Ang concept is shall be added unto you. Shall be added unto you. Na kung imong sabton maigsoon, nganong makaingon man ta nga added raman unto us, tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. Iyan ang pinaka-simple kayo nga concept ba? Kung sabton na to. Para sa to, trabaho ta, no? Nanarbaho ta, like sa employment na to. Kung may kibali ang mandate sa atong employer, sa employment na to, may ang mandate nga, kinahanglan mo follow ang kinahanglan nga aton isyang musulod ta alas 7 sa buntag. O niya alas 11:30 para sa atong lunch. Niya mobalik ta pagkalauna, like for example. Mga igsoon kung atong sabton, no? Aron maayo ang relationship nimo sa imong employer, mo follow gid ka sa steps nga gusto sa imong employer. Gusto nimo nga nindot ang imong employment, dapat tarungon nimo ang relationship between you as employee to your employer. Sakto ba? Bisay ko na to, araw-araw gina. Kung gusto nimo nga nindot ang relasyon ninyo sa imong amo o sa imong helper or sa empleyado, dapat mo follow ka sa proseso sa imong amo. Ang resulta na hapsay gyud nga relasyon. Muna ang kadaghanan sa kalibutanon nga concept maigsoon, kung alas 7 siya dapat ang opening sa ilang trabaho, alas 6 pa na maigsoon, tuwa na. Ready na. Kaya naman nakabandiklak na ba karon? Nara ba tayo kitawag anang anarang imong tamba nga. Mabaluan na dahil nga ang oras na nakasunod ka. Mo naman na. Nga naman, aron ma-take good care nimo ang relationship between you as employee and your employer. Sakto ba? Munang dili ka mag-late, dili ka mag-absent, kaya nga naman imong ninduton pag-ayo ang relasyon nimo sa imong amo o sa imong trabahante ka. There's nothing wrong with that. Nice gid kay na siya maigsoon. Pero balik ta. Ang imong amo diri sa kalibutan dili tag-iya sa kinabuhi. Di po na tag-iya sa bulawan ug sa lapi. Dili po siya tag-iya sa panahon. Dili po siya tag-iya sa imuhang kalag. Dili po siya tag-iya sa tanang butang diri sa kalibutan. Okay? Pero walay sayop nga imo i-take good care ang relationship ni between nimo ug sa imong amo. Nice. I appreciate. But, naila kong bata to kani. Nga naman, nga kung anhin na ta sa pagpangalagad sa Dios, mag-late-late man ta. You mean you are not taking good care of your relationship between you and your God? Bisay ko na ko, no?
Buot pasabot ba nga wala ka maghimo og maayong relasyon nimo og sa imong Dios? Kay kung adto ta sa kalibutan, pag may alas 7, alas 6 nakapans naman ka. Under time na. Baka yun na yung employer. Gwapo ni siya nga trabahante o. Kay alas 7 po magsugod. Alas 6 na, ready na kayo. Unya, mag-overtime pa o. Gawas na dapat alas 5. Uy, mag-overtime pa siya trabaho alas 6 na gawas. Mabaluan mo na. Kano sa ka nag-pants, kano sa ka nag-ana sa imong biometrics. Ano? Mabaluan na dito. Gwapo ni kini, gwapo ni siyang relasyon, gwapo ni siya nga trabahante. Kaya nga naman wala na ng pangayon, extra nga 1 hour ni, pero wala na ng pangayon na. Paghatag sa sweldo, okay kayo, tingnan na. Nga naman, nagtagad siya sa iyang relasyon ngadto sa iyang amo. Maigsoon, yun ani ha. Ang manual, kung gusto taan ang ingon sa Ginoo, and all these things shall be added unto you, tarong mo na to atong relasyon sa iya. Amen? Kung nato sa mga business, mangumpra kan lawan pa. Nang larga na ka. Kaya nga naman, nag-apas ta, makuha na to atong item dito nga atong giapas. Yes! Kaya nga naman, para na sa atong living. Good, that's right. Pero yun ang pulong sa Ginoo. Kung ingon ang Ginoo, wala makay-ayo nga trabahante na ako. Di ka magtarong. Sige, kuhaan ta kag maayong lawas. Butangan ta kag balatingan. Pwede na mahimo sa Dios. Ang atong amo, dili na kahimo na. Pero atong Dios, makahimo na. So kung atong sabton maigsoon, kay naa mo tay desires, na tay dreams, na tay mga gitinguha sa kinabuhi, your needs, your wants, everything. Mga igsoon, nagsaad yun ang tag-iyaan ng tanan nga shall be added unto you. So asa man ang dako natong tagag priority? Ang kining atong employment sa kalibutan or kining ato ang relationship sa atong manluluwas? Asa may pinaka-the best? Sa akong timbang-timbang maigsoon, ang pinaka-the best yun sa Ginoo. Ngano? Sa panahon nga maglisod na ginhawa maigsoon, ang imong amo sa kalibutan di na makatabang. Pero ang atong Dios, anytime, anywhere. Musahay mo absent pa ta, manangit ta, di sa kumukudyo tira, dili, mo jote gid ka, kung dili ka, tanggalon ka. Pwede ka anaan sa imong amo diri sa kalibutan, pero sa Dios, pwede nyo siya maduol siya anytime. Nanuman nga maayo man ang atong relasyon sa kalibutan, na kung ang oras tingtigong alas 8, alas 7 ito naman ta, advance ta. Pero sa simba, nganong maulahi man ta. Atong hinunaon na ikson nga ang atong gitinguha na sa Dios tanan. Ang manual nagsulti ani nga kung maayo ta moamping sa relasyon nato sa atong mga employer diri sa kalibutan, dapat mas labaw pa gyud ang ato ang diha sa Ginoo. Ngano siya ang naghatag sa atong tanan. Una kanang ato pa yung gipangdamgo, ato pang gipangtinguha ang unta mulambo pa kita, i-add na yung Ginoo shall be added unto you. Na kung atong sabton maigsoon, makita na sa display, no? Once nga imong i-priority ang Ginoo, but pasot imo siyang unahon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Aron dili na kay taas ang imong hinumduman, di na kay taas kayo imong memorization. Kanan lang isa ka pulong priority. Isa na lang, di na ikaw maglibog sa tanan. Priority ra gud nga word. Muna ihulip ni mo ng word, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Isahon na rin yung word, priority. Ano? Priority. Kung atong sabton maigsoon, kung imo nang ginauna ang Dios, no? Iyon ang pulong sa Ginoo. Mabasa nimo na sa James chapter 4 verse 10 kung imo tan-aw maigsoon. It is showing of humility. Nagsulti ang pulong sa Ginoo in James chapter 4 verse 10. No? Nagsulti ang pulong sa Ginoo na humble yourselves, no? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Kung atong i-prioritize ang Ginoo maigsoon, you are showing humility.
Muna kung dito ta sa employment nato, mga nang atong employer, pagkamaayo ani nga mga trabahante. Nga naman, kung ipita ka mag time, perfect ang time. Kaya nga naman, before the time, na. Kunya, mugawas, after the time na. So kung atong sabton, sumadahon na itong tinamban nga pagkasulti, natay undertime, natay overtime, pero wala ka papabayad. Nga naman, mabuo lang ato ang good relationship sa atong employer. Maikson, hinumduman nato pag-ayo, mga anak ta sa Diyos, dapat responsible ta sa atong Diyos. Kung responsible ta sa ato ang employer, damor pagidun ta sa atong Diyos. Amen? Kay hinumdum, to dito ko sa Manila, Maikson, 5 ka anak, mo-duty sila. Ang preparation, naala sa imo na, kasing-kasing o guna-una ang preparation, wala sa distance. Kaya tungod sa distance, layo man ilang travel, 2:00 pa, himbian na sila dito, aron makaabot sila before the time. Kung nahimo man na sa kalibutan, ano di na ito mahimo sa Diyos. Amen? Ang manual nagsulti, ano ipa-remind ta sa Ginoo, kaya nga naman, gusto ro ba ta gusto panalangin? Gusto ro ba ta kalambuan sa kinabuhi? Pero ingon ang pulong sa Ginoo, dapat ipaubos na itong kagalingon. May kag ipaubos sa itong kagalingon, nagay authority nga mo-manage sa imo ha. Kaya kung mupaubos ka sa kagalingon nimo, bot pasabot na kay gi-follow. Kaya kung dili ka mo follow, wala man ka mapaubos. Eko nga naman ay buot man ka. Dili, wala pag kung magbuot, gisot na sa pulong sa Diyos. Na kung atong sabton maigson, ingon ang pulong sa Ginoo, ang pag-prioritize nato sa Diyos, nagpakita ka of humility. Si Job sa iyang panahon, no? Job chapter 13 verse 15. Basahon sa nato ka Job, no? Atong makita maigsoon nga sa iyang kahimtang nagsulti ang puso, though he slay me. Nakabalong mo ta sa kahimtang ni Job, di ba? Dato siya, na siya mga maid, na siya mga anak, na asawa, na siya gitawag ng mga servants, maid servants and maiden servants. Kung imong basahon sa Bible. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, nangalagad siya tarong sa Ginoo. Pero usa sa mga adlaw gitistingan siya. Napatay ang iyang mga anak. Gitulis ang iyang mga properties. Gipangbihag ang iyang mga servants. Unya nangasunog pag itong uban ng mga source of living niya. Pagkatapos wala pa gani nakahuman og report ang isa, hingabot na pud another bad news. Wa pa gani kahuman ang istorya pagsulti sa kahimtang dito, na po hingabot nga problema na sab. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, nagpadayon gyapon si Job sa iyang fidelity niya sa Ginoo. Integridad niya, nagpabiling siya. Hanto din ng yawa, siya lagi, pero tanduga yung lawas. Grabe na gito, kay siya na magiging galingon. Siya, sige, huwag kay labot sa kinabuhi. So, ingon ang Bible, ang iyang nuka, gikan sa ulong, natos na pala pa. So, iyong basahon, kung sa atong pagkapulong, nabuak lang siya kung kaya aron mo ikalot niya sa iyang panik, ikatol nga sakit-sakit. Niya iyang asawa, giluod na sa iyang, kaya baho, gito siya. Nanimaho siya. Grabe no? Pero, mo na nga porsyon, ingon ang asawa nga rin, siya magpabilin ka sa imong integridad, tungluhay imong Diyos yung pagkamatay. Tubag sa di Job, siya mura ka, nagsulti ka sa mga babaeng buang. May lang, di ka mo dawat o bayo. Niya, dili mayo, di ka mo dawat. Bot pasabot sa pagkasulti ba? Niya, nalay Diyos kung natay blessing. Niya, walay blessing. Kung nanin ang problema kibali, wala na Diyos. Ingon yun ang Bible, anak, si Job, siya pagsulti, wala gid siya nakasala. Mabasa gina sa Bible, word for word. Muna miabot sa punto, nga grabe na yun, kahimtan niya, pertingiso na yun. Kung imo kanon ang source of living, nangawala na, iya mga anak, nangamatay na, gi-despise pagin siya siyang asawa. Iya mga barkada, turn down pagin siya. Perting pagkapaitan na maigsoon. Nagaling ito ang mga barkada, may lang makakomfort siya, pero daily nag-comfort, nag-down sa iya. Nakasaad yung ka-job, kaya ano na yung unani kayo, imposible kayo. Grabe tanan. Ipang duhat-duhat din siya. Pero unsay tubag niya, though he slay me,
Kung sa ato pa pagkasulti sa ato ba, bisang pagpatyon ko sa Ginoo, yet will I trust in Him. Mga lagat, musalig yung gihapon ko sa Ginoo. But I will maintain mine own ways before Him. Buot pasabot, iyag yung ipadayong gihapon ang pagkinabuhi niyang tarong para sa tubangan sa Ginoo. Sa ato maigsoon, dapat iyon ani ang kinabuhi. Naamo tayo gipangandoy sa kinabuhi, mga estudyante gusto makahuman mag-eskwela. Are you sure nga makahuman day mo? Kabalo day mo sa dagan sa inyong Diyos na hibalo sa tanan. Nabi daw kanta na, I don't know about tomorrow. Diba? Nakanta na. Ang nas chorus na kalimot na mo sa mga mikwa na. Kalimot na lang ko anang mga words na, pero usa na sa imong makita diha na kung mga lagad ta sa Ginoo, no, kay mo follow ta sa sistema nga iyang gipasunod sa tuwa, siya ang muhimo sa steps nimo aron maangkon nimo ang kadaugan sa unahan. Mo na ibot pasabot niya. Muna gusto sa Ginoo i-prioritize nato siya kay siya mo guide sa tuwa para diha. Amen. Nangandit ang trabaho. Nang-apply ta, wala mo dawat. Basin og ang Ginoo, gitsupira nimo. Mga isaw ni nga nani. Ang pinaka-best i-prioritize nato ang Ginoo. Unang mga butang, you are showing humility. Nagpaubos ka. Kaya ang Dios imong gisunod o ang Ginoo mo plaster sab sa imuha. Tanawa ra ko ng kahimtang ni Job. Bisang pagpatyon lagi daw siya. Mag-maintain gisus pag kinabuhi tarong at ubangan sa Dios. If you want to be humble, prioritize God. Amen? I-prioritize. Pwede na ito usbon ang atong concept. Kaya mga tao man ta, pwede na usbon ay. Na-save, gaya na na-late ko, gaya na sa sunod sa iyo na ko. Ano naman na, kasimple. Di ba? Kung sa akong trabaho, makasayo, magani ko. Maka-undertime ko sa akong trabaho, maka-overtime pa ko sa akong trabaho. Nganong dili sa Diyos? Pwede na ako mahimo sa Diyos. Yes, you can challenge your own self. Amen? Pwede nyo sa sunod, di na yun. Abi na, make sure kanindot kaya tingali huwag yung mali. Amen? Kung ako kibali ang manager, malipay dyan ko sa akong kumpanya, nga ang tanan ng mga employers na ko, ang tanan ng mga employees na ko, sunod siya, mabasa na ko sa bandiklag to, Unya, di pag badlungon ng mga empleyado. So, ang manager na lipay kayo, Pero sakit sa utok na sa manager kung ang tanaw niyo kining tawhaan na. Grabe. Makita mo namang flow sa inyo sa trabaho ninyo. Ako, dili man mo nako tao. Pero ako'y pastor ninyo. Ako ang under shepherd. So, siyempre, kung siya padala sa atong Diyos, ako'y padala. Ako giniiwali. Ako giniiwali. Humility. So, gusto na to nga kaloyan ta sa Diyos, magpakita tag kinabuhi nga dapat kaloyan. Amen? Ano rin na kasimpon? Kung nasayop ka, dawata na. Pagkatapos, i-improve. Kung mag-istot kang late, pwede na ka masayuhan na yung sunod. Pwede na masayuhan. Sunod lang. Ano na kan? Challenge. Lord, tabangi ko palihog. Ang akong ginahimo, may igsoon ni Manani. Kung sa'y buhato ni mo anang tibok gabi before mo abot ang Sunday. Iles na ni mo mga trabaho na yun, or makasay ka tulog. Kaya usahay po sa tulog, may igsoon, kung dugay ka na tulog, di dugay kung ka makamata. Napa-style na to. Bisa pag nag-alarm, tukag alas 2, kung alarm rin kag alas 6, alas 7, alam mo tayo, kamangon pa rin mo yung alarm, i-off din mo pa. Wala din ang hida. Kalimut na rin ka, alas 12 na di ay. Nag-alarm na lagi yung taka. Pero, maikso na pinaka-wise yun aning. Sa'yo kag-tulog. Aron pag abot sa oras mo ka na, makay ka, narisimba ka ron. Ready na ka. Amen? Ano na? Prioritizing God, my son, is showing humility. If you want to be humble, prioritize God. If you prioritize God, you may be humble. Ano na kasimple? Number 2. Okay na ta?
Number 2. To prioritize God, it is showing sincerity. Titus chapter 2 verse 7. And our good make son, Titus chapter 2 verse 7 please. The Bible tells us, in all things showing thyself a pattern of good works. Christians, paminaw pa kayo ha. Mo claim ta we are saved. We are claiming that we are the children of God. We are claiming that our names written in heaven. Yes, that's really true. Mo man yung Bible po. But tayo kung bat dia. You prove it. You prove it. Kinahanglan imong ipakita sa tibuok kalibutan na kanang imong gisulti na anay prueba. Kung say prueba nimo, your good works. Wala ta mamuhat aron nga luwason ta sa Ginoo. Giluwas ta aron nga muresulta maayong buhat. Amen? Luwason ta aron magkinabuhi tagtarong kay gipatarong mo ta sa Ginoo. Mao bitaw kita justified. Sa dihan gi-justify na ka sa Ginoo, you maintain it. Nga naman, in all things daw, sa tanang butang, showing thyself, ipakita sa imong kaugalingon, a pattern of good works. In doctrine, sa pagtudlo, no? Kanang pagtulunan, showing uncorruptness. Bot pasabot, walay lances. Muna insakto, kinigin insakto, kana sayop. Muna bot pasabot niya na, no? In doctrine, showing uncorruptness. Gravity. Sincerity. Bot pasabot, likon yun. Kinahanglan na kay force. Likon, nga bisag kung saon ka, magpabilin yung kang muna. Sama ni Job nga, bisag pag masakit ko, bisag patyon pa ko niya, magpadayon yung ko magkinabuhi at tubangan niya. Muna siyang gravity. Amen? Naikalikon ba nga, bisag pag unsa ang kinabuhi, magpadayon yun ko nga, ang Diyos yun akong himayaon. Muna ibot pa sa diha, akong tang baptista. Di lang mo claim ta nga luwas ta. Kaya tinuod, magit sa tinuod. Pero you prove it. Iyon ang Paul in all things, showing thyself a pattern of good works. Nindot kaayo maigsoon ang testimonyo nimo ngayon siya kaning mga tawhana ba? Grabe no, yung nanang kinabuhi nila. Pero ma-bless you ko sa kinabuhi nila. Nga naman, you are showing a pattern of good works. Kaya kung nakakay pattern of good works, apel diha imong sinultihan, bantayan. Dili ko makabikil ka. Amen? Kung pattern sa good work ka, buot pasawat kung pangutanon ka ka, tarong magtubag. O sa mathematics na, 2 plus 2, ang insaktong tubag ana Wigson, 4. Amen? Dili kung i-divert ni muglayong istorya, nga mahagit na hinong sila nga maguba ang iyong testimonyo. Example, asa man ka. Asa man ka. Ang insaktong tubag anak, madto ko dito sa kuan or ato ko ilan pastor o ato na ano. Lagi kay destination nga tuan. Ang insaktong tubag anak. May so dili man sayop ka nang magdasig kag mangalagad ta sa Ginoo, no? Pero dili na pud maayo nga ang tubag nimo sayop nga tubag sa insaktong pangutana. Amen? Palitan, magdasig ka sa imong sigkataw, mangalagad ta sa Ginoo. Dili sa insakto na nga tubag mo siya. Asa man ka, mangalagad mo sa Ginoo. Ang normal man ang tubag sa pangutana. Di ba? Ipahilaw na sab nato ang mga pulong insakto sa pangutana. Kaya nga naman, we are showing a pattern of good works. Ang sulti ana sa naminaw ni mo, no? Tiriringgid ka. Nga naman, dili insakto, dili isibo ba sa pangutana ang imong tubag. When we prioritize God, it is showing sincerity. Sama sa gihimo ni Ruth. Kabalo naman to sa story ni Ruth, di ba? Si Ruth is a Moabitess. Wala siya kabalo sa Diyos sa Israel. Pero ang iyang ugangan, si Naomi, Israelite. Sa dihan namatay na iyang bana, namatay iyang mga anak, no? Naiduha ka babae nagkuyog-kuyog niya, ingon ng mga ugangan, masamong. Masamong ba na, no? Masamong ang ginikanan, ugangan. Namatay ang ugangan lalaki. Nang namatay po ng mga anak na lalaki, sutulon na sa kababae, pero iyang ugangan o mga masamong. Ingon din siya nga, kaya sa ilahang kuan process. Kinahanglan palitan ako, naminyo ko, unya wala ko'y anak.
dapat ang musunod na ko ani kasi buhit man may musalo sa akong asawa. Muna ilang trend dito atong panahon na. Kultura nila na. Ingon na yun din si Naomi. Panguli na lang mo sa inyong panimalay. Ito yung ginikanan ninyo. Kaya nga naman, bisa pag maminyo karong adlawa, muboros ko na months pabaya. Unya, tigulan na ko. Pagkatapos, mo anak na kayo. Padakon pa siya, aron mahimong bana ninyo. Wala na ko'y kakayahan, anak. Insya, panguli na lang mo sa inyong panimalay. Sa inyong ginikanan, ulit na lang mo. Kaya wala na ko'y kahatag sa inyong pamanhuno ninyo. Ang usa ka babae, singalan na to, si Ruth o si ayun talaga basta to isa ka babae. Ingon na siya. Sige, muli na lang ko. So, iyang gihag iyang mugangan, gikisan niya, farewell na dayon. Uli siya, ayang nasod, muaw. Balik siya sa iyang ginikanan. Pero si Ruth wala. Iyon siya nga, ikaw, tuan mong bayaw, uli na, niya ikaw. Ang tubag ni Ruth, kung imong basahon maigsoon, mingon siya. Mabasa niyo muna, verses 1 to 6, chapter 1, verses 16 to 17. No? Ruth 1, 16 to 17. Malihog na ako. Ingon ang pulong sa Ginoo diha, ingon si Ruth. And Ruth said, entreat me not to leave thee. Ayaw kong aghata nga mubiya sa imuha. Or to return from following after thee. Or mubiya ako pagsunod nimo. For whither thou goest, kay kung asa ka mo adto, I will go, adto pud kumuban, no? And where thou lodgest, asa ka mo higda, I will lodge. Thy people shall be my people. Ang imong mga katawan, mahimong akong mga katawan. And thy God, my God. Ang imong Diyos, mahimong ako na pong Diyos. Verse 17. Og ingon sa Bible, sa verse 17, when thou diest, kung asa maganda ko matay, no? Where thou diest, will I die. Dito po ko magpakamatay. And there will I be buried. No? Dito po ko magpalubong. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Kung atong sabton maigsoon, sa duha ka bersikulo, usa lang ang bersikulo, isa lang ka word nga akong mahatag ana, ang sinseridad niya sa iyang ugangan. Kung atong sabton maigsoon, wala siya kaila sa Dios sa Israel, pero isa kung asa ka moadto adto kung moadto, asa ka mohigda adto kuda, asa ka ang imong mga katawan, mahimong akong katawan, ang imong Dios mahimong ako na pong Dios. Asa ka mamatay, dito ko magpakamatay, asa ka ilubong, dito pong pagkalubong, no? Ang Dios sa side na, no? Moy, ug sa ato pagibalik, ug sa ato pa na ba? Sure pa. Mamatay pa ka. Wala ka lang anong term na talo? Namin alam ba? Cross mo yan. Mato pa na, mamatay pa ka. Kubinanti na, no? Mga pasalig na. Pero yun ang pulong sa Ginoo. That's sincerity. Kung atong i-prioritize ang Diyos maigsoon, you are showing sinceridad. Amen? Kada kung ito i-prioritize. Na kung ito i-prioritize maigsoon, makita na to ang pattern of good work. Ayaw mo kalimot maigsoon na sa atong kinabuhi, we are monitored. Nga naman, tungod kay anak manta sa Diyos. Ang akong karnero nagapaminaw sa akong pulong. Di ba? Sa John chapter 10. Og ako, nakaila kanila. Og sila nagasunod sa akong pulong. Amo nang iwali yun ang iyang pulong aron sundon sa mga karnero. Na yung mga panahon na ang pagtawag sa Ginoo sa mga karnero nila, usahay pagbadlong. Badlongon sila. Kaya nga naman, nanay mga dili maayong gipanghimo. Na sometimes ang wali na ay comfort, sometimes na ay exhortation, sometimes na ako'y pagbadlong. Nga naman, isa ra ang pulong na kay gihigog mamanta niya. Kaya kung wala tahigog wala pati man na. Wala. Ang tinuod nga ginikanan na higog mag-anak na disiplina na siya. Nga naman, preparation na sa good nga kinabuhi sa tao sa iyang maturity. Muna yung saktong ginikanan. Pero kanang ginikanan nga nagpasagad lang sa iyang mga anak na nagpakaulaw ro gid.
Nga naman, nagdala na sa imong pangalan. Kinsa mama nimo? Si Kuan. Siya papa nimo? Oh. Wa na katudloy sa imong ginikanan king una. Di ba madamay kita ginikanan? Pero kung disiplinado, ikaw pod ang mapasidunggan. Kinsa rin mama nimo dong? Si Kuan. Kinsa papa nimo? Ay mo. Oh, mga buutan nun ginamatawanan gyud ba? Nga naman na-reflect sa kinabuhi sa anak. Nga karon, unsa na lang ang Matthew chapter 5 verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Unsa na pag-appreciate sa atong Dios? Kung kita mismo badlongon. Dapat sulti nga anak ka sa Dios. Ipakita lang ang pattern of good works. Kana makay siya mga Diyos nun gani mga tawanan. Alang kaya atong gisunod atong Dios. Amen? Kaya ang pattern of showing of the pattern of good works maigsoon, wala kay makitang bisyo diha. Kaya na the pattern sa good work diha ni Garillo na ay namurikat. Wala ay. We are showing thyself, no, a pattern of good works. Kung atong sabton maigsoon, mo resulta nagmaayong resulta ang pag-prioritize na to sa Dios. Tanaw ra gud ang kahimtang ni Ruth, tungod kay sincero siya, no? Wala siya kabalo sa unahan, nga naa di parente ni sinuwing kwartahan. Wala. Pero tungod sa sincerity, pag-ingon ni Naomi, unya unsa may tumutad siya, ay manghagdaw na lang ha kumanaw. Siya ikaw, niya asa makamhagdaw, siya naman daw nag-harvest sa dapit sa unahan. At na lang ko, niya manghagdaw ko, na ikaw, sige pag-amping ha. So lakaw intaw ng babae. Pag-abot dito ng hagdaw, ay siya kabalo niya nga, ang iyang hagdawan, pag umangkon ni Naomi, sabi siya, ingo din si Boaz, kinsa ng babae nga, kwan, hindi siya nga, kwan may Naomi, kauban may Naomi na dito, gikan sa kwan mo, buning paguli din na kwan na siya, iyang ugangan si Naomi, siya mo ba? Siya, sige, ingon din si Boaz ha, sige, ayaw ni siya badlunga, bahalag, ingon siya kanang sa tapok siya makuha, kaya on dresser rin siya, gatagi sa favor ba? Favor may tawag anak. Kunya, kung uhawon siya, paimna ninyo sa tubig nga gisupply na ko sa inyo ha. Kunya, pag mga papaniud tuhag apil siya. Ako hingagi man ko na ng hagdaw tong una, wa may tag-iya sa maisan tong una nga gipaapil mi pakaon. Ingno pa ka, pasig mamunit mo sa tapok ha. Aon pa ka. Pero si Ruth, lahi. Gina siya ayaw badunga sa bilini gyud ninyo mahagdaw niya. Liman ka anak. That's a favor. Nga naman, tungkol kay sincero siya. Yakin siya nag-arin sa anak. Ang Diyos! Dili si Boaz. Kaya wa pa ganin siya kabalukin sa nang bayhana. Hantod nga iyang gipatawag. Haday, asa man ka? Nag-asa ni kaday. Ay, kuan ko sir. Kining kauban ko ni akong ugangan si Naomi. Inya mo ni muna mo po niya mo kahimtan ni pwede sir maghagdaw na lang ko diri ingo din si boss sige wala problema maghagdaw ka bisag asa diri ay ko bala ka giing na lang ko mga tao na ko nga dili ka badlungon nya panguhalan dia kasi gusto nimo bisag ka na sa tapok aron madali ka na nya pag-uhawon ka na itubig ha libreng tubig na siya apil ka din ha unya pag tingpaniud to mangaon mo diri ang snack diha na ako'y apil ka diha. Tanaw, wala ka kay labot unta sa employment niya, pero naka-appeal ka. Nga naman, that's a blessing. That's a favor. Nga naman, tungod kay nakita sa Diyos, ang ayan siya kay sincero siya. Maigsoon kung sincero lang tada sa Ginoo, maigsoon. Lagi mga panalangin nga unexpected ng mga bot sa tuwa. Amen? Ganahan na ba kayo tang niyo panalangin mo sa to? Labi na unexpected? Mapagluto, yes! Tama yung blessing! Pero usahay po kining blessings, dito kabantay may isul kong pagmarid sana, ang hinambog na talan, usahay, umabotay paganay. Yun na pa lang nato niya, di ay. Ayaw! Bisa pag-i-bless na kapag ayaw pagsaba sa progress ni mo. Dili ka mag-iay, ko, dahil pag-kwarta, tulisan ka! Amen? Pasagdi na lang ang mga tao mo dahil sa imuha sa nakita nila sa imuha. Dili kung ikaw mismo nag putak-putak! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! Ay,
Ayaw. Ingon sa Proverbs, tuguting nga laing baba mo, honor sa imo kaysa imong baba mismo. Amen? Prioritizing God, showing sincerity. Kung atong sabton maigsoon, if you want to be sincere, gusto nimo mahimong sincero, prioritize God. No? If you prioritize God, you may be sincere. Ano na ka-simple? Aron masabtan na to ang mensahe nga atong nadunggan karon. Amen? Ikatulong, gamay na lang. Ikatulong, to prioritize God, it's showing maturity. 1 Peter chapter 5 verse 10 please. 1 Peter chapter 5 verse 10. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 5 verse 10. But God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. No, hiabot ta diya sa eternal glory by Christ Jesus. After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Liman ka na, siya ang mapahiluna. Mahimong hingpit ka, mahimong establisado ka, maligon ka, o mapahiluna ka. Kinsa mo pahimo? Ang Diyos. Munang lakay pangandoy, na kalambuan sa imong negosyo, or whatever nga mga butang nga gusto nimong ma-realize sa imong kinabuhi, siya ang mapahiluna alang tanan. But be sure, unaha lang siya una. Kay kung imong ipakita sa imong kaugalingon nga ang Diyos ang prioritize nimo, not only showing humility, not only showing sincerity, but it is a sign or showing maturity. Bot pa subot hingkod na nga Kristohanon, tarong ni nga Kristohanon, di ni buluyagon, mo nang angayan po ni panalanginan. Amen? Pero dili ka nag-mature, bata-bata gihapon ka, lupig pa nimo unbeliever. Pero kung mature ka, ang mga mature, masaligan na sila. Amen? Na kay bata nga 5 anyos, piyala ni mo 1 milyon. Na, unsaon ka na sa bata? Pero ikaw mature, taga ka 1 milyon. Papahilaw na ni mo na taran. Kini, sa kini, na, magkuha sa kutay sa offering ani. Sunod ani, kini ako ni, para investment ako ni siya. Kini, para na sa kong living dream, improve siya. Kini, church. Nga naman, ang mature na kay plano, ang bata may plano. Sakto? Nasa may gusto niyo, mabili kang bata. Mas maganda mo improve na. Kung mature ta, kaya naman sa maturity, mapialan ta. Once you prioritize God, you may be mature. Amen? If you want to be mature, prioritize God. Tanaw na Maigson, ang kinabuhi sa Judges chapter 11, mabasa na to na siya Maigson ang kinabuhi ni Jephthah. Si Jephthah, usa ka tao nga kining anak sa kining Israelite, pero ang iyang mama kanang harlot ba? Bigaon siya. Naburos siyang mama, niya nanak siya, ug ang iyang mga igsoon, no, mga igsoon sa iyang papa, wala gyud mo ila sa iya. Gitsapoy ra siya. Pero abi na igsoon bisag, mo isa ato. Kay anak ra mo isa sa bigaon. Yang sa man nga ang iyang papa, Israelite, iyang mama, anak. So gitsapoy ra siya, wala siya makapuyo sa luna sa iyang ginikanan, iyang papa. Kaya nga naman gitsapoy ra siya mo igsoon. Karon, to make the story short, nakinabuhi siya giya. Pero ang nakanindot bisag isolate siya, gilahi siya, wa siya giangkon nga igsoon, pero nasa Dios, nangalagad siya sa Dios. Biabot sa puntos chapter 11 sa Book of Judges, biabot ang punto nga ang mga Israelites na ulipon siya sa kalaban. Walay nag-rule sa ilaha. Kung sa gihimo nila, nakita niya ang kinabuhi ni Jephthah. Nga naman masaligan siya. Siya, bro or brother, kining igsoon magid ka namo. Tungod na sa kalisdanan ha, nakita nila nga nasa mga kaubanan nga mga warrior sab. Insya, pwede nga ikaw ang mahimo na mong leader aron nga ma-rescue tagikan sa kaway. Insya, doon lang mo sa kuha. Karon, kaya na magikinahanglan. Pero itong una, gitsapira ba ako ninyo? Ako ninyo ilang igsoon, kay akong ginikan mo na. Pero, karon, sabi ito inyo, siya kung mag-lead ka sa mua, mahimo ka na mong leader. Kung sige mo ni Jephthah, hangyo sa Ginoo, Lord, unsa man makig-away ko aning kaaway.
Kung tugutan ko nimo, makisaad siya sa Ginoo. Habi may son, to make the story short, gipiyalan siya sa Ginoo nga mulid sa Israel ug hingdaog sila sa gubat. Pagkagubat, human sa gubat may son, ay ang saad, syempre, naan po siya gisaad. Ingon din siya, agoy! Ang saad niya, Lord, pagpadag-on ko nimo sa gira, o niya, masolba din problema ha. Kung bisan unsang musugat nako una sa pag-uli nako, akong ihalad sa imo, ingon nga halad sinunog. Grabe na? Kaya ingon tinag-iro. Murag, dili kayo mong atong iro, di ba? Bisan patingalin, tag 5,000 na iro, okay na lang. Karon kay sugat niya di man iro, iya mang anak. Nasugot ka anak, nga ikaw pimuhalan, ikaw pimupatay. Alas, my daughter. Ako'y nakasaad na po sa Ginoo. Na kung unsa daw musuh niya, ikaw man lang nagsugat di ay. Pero unsay tubag sa anak, tungod kay nadala ni Dasilan sa Ginoo, natudluan na sakto, mature po ang anak. Siya tay, kung unsay imong isaad sa Ginoo, buhat anak. Buhat anak. Bisa pagbuhis kinabuhi niya. Ang mature maigsoon mapialan gyud. Amen? Pero dili ta mature, wala. Pero unsa wala to pag mature? Prioritize God. You will be mature. Amen? Hello? Amen. Hopefully, ato nang buhaton. Mao nga ta mo usab, bag-ohon na to. 2026 na ron. Dapat mas damor pa gyud nga mag-improve ang atong service sa Ginoo. Nga naman, damor nga nagkatigulong tas pagkakristohanon. Damor unta nga mahimutang panagingnan. Amen? The last but not the least, prioritizing God, showing loyalty. So, not only humility, not only showing sincerity, not only showing maturity, but it is also showing loyalty. My son, gusto ta mag-faithful. Pero dili ka mag-prioritize Ginoo, lisod ang loyalty mo gawas ano eh. Pero kung na-prioritize nimo ang Dios, na seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, saad ko na sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. My son, once you prioritize God, you are showing loyalty. Kung imong sabton, my son, ingon na Revelation chapter 2 verse 10. No? Very quickly. Gamay na lang. Revelation chapter 2 verse 10. Ingon ang pulong sa Ginoo, fear none of those things which thou shalt suffer. Unsa man mga kahimtang nimo, ng mga balatian, ng kahimtang nimo, ayaw mo kabalaka, ingon ang pulong sino, ayaw kabalaka, ay kahadlok anak. No? Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. Testingan lang kapod. Pero kung loyal ka, bisa pa ingon pa si Job, bisa pagpatyon ko, pagpabilin gyapon ko magkinabuhig tarong atubangan niya. Nga naman loyal man siya, no? Yun siya, testingan lang ka, and ye shall have tribulation 10 days, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Maigsoon nga ng pulong sa Ginoo. Sa atong success, sa panahon ng piyalanta, sa panahon ng panalanginan ta, ayaw mong kalimot na ay testings in everything. Testingan po ka. No? Kung ang imong kinabuhi, kung ang imong pagkakristohanon, magpabilin magigyapon bisag na yung mga lantusonon. Bisag pag naay mga antusonon o napay mga problema ho niya, magpabilin ba maghapon ka? Naay testings. Amen? Naay mga trials sa kinabuhi. Are you there? Yes. Gusto kang blessing, pero dapat ready po ka sa testing. Testingan mo po ka. Mabito na kini mga engineers, anisir sila tagal sila lisensya, sulayan sila sa test. Pag nakapasar, lipay ka kayo, kingawan na human ka sa imong test. But, the testings, bisa pag nakalisensya ka, magpadayon gyapon na sa another steps sa imong kinabuhi. Naagad ang mga testings. Wala nagkinahanglan tag loyalty. Pero gusto nimo magloyal ka sa Dios, prioritize God. Tungod kay mo nay buktong paagi nga mahimo kang maloyal sa Dios. Maigsoon pag na-testing si Apostle Paul, si John the Baptist, adisir sila nahimo silang ganap, no? Adisir sila nahimong blessing sa atoa karon, nahimo sa silang gitest sila sa Ginoo. Unsa man si Apostol Pablo tunguna, Saulo mo na ito na, persecutor. Pero ingon ang pulong sa Ginoo,
sa diha nga naluwas na siya, gilutos pud sab siya. Adresser siya ni mong noon nga Apostle Paul, maigsoon ming agi sa siyang mga testings. Perting daghan gituli siya, gikulata siya, na nalunod sila, no? Ano man, pero nakita nimo siya wala gid siya mo backslide. That's loyalty. Bisan unsa nga kahimtang. Si John the Baptist, bisan pag nahibalo siya putlan siya gliyog, nagwalay gyapon siya ginsakto, nagbarog gyapon siya ginsakto. Kaya nga naman, loyal siya sa iyang Dios. Nganong na loyal siya, tungod na nag-prioritize siya sa Diyos. Bahala pa sa mga mga tao, basta malipay lang akong Diyos. That's loyalty. Amen? Na kung if you want to be loyal, prioritize God. If you prioritize God, you may be loyal. May son, kung ikaw nakaangkon og kaluwasan, dapat kining upat ma-maintain nato ni siya. Na ang kinabuhi na itong humble, to be na humility, na ang sincerity, na ang maturity, and loyalty. Kung kanang upat mapanday sa atong kinabuhi, may son, angayan yun ta. Angayan yun ta. Nga nangandoy ang mga dagkong mga butang. Kaya nga naman, mulihok man Ginoo para nimo tungod kay nakita niya ng upat ka ma-maintain sa kinabuhi nga kikalipay niya sa kinabuhi niya.